Isipin mo na nakaupo ka sa tabing dagat, kumakain ng hapunan, tanghalian o hapunan, tapos bigla mo nakita ito. Tingnan mo ito. May dumarating na bangka ng mga taong walang pagkakapareho sa'yo, na hindi kapareho ang iyong mga pinapahalagahan. Ganito ang itsura ng isang pananakop. Sa mas maliit na sukat pero alam mo, sigurado akong may daan-daang iba pang bangka na dumarating din. Karamihan dito ay sa Espanya, sa totoo lang. Hindi ito si Utah, Espanya. Tingnan mo to. Anong gagawin mo? Tingnan mo yon. Tingnan mo yon. Itong mga tao na to, hindi pa sila nakakakita, ni minsan, hindi pa sila nakakakita ng kambing na walang burka. Ngayon, nakikita nila ang mga dalagang ito na nakabikini. Ano sa tingin mo mangyayari? Aba, pati Reuters ay nag-uulat tungkol dito. Ganito ang ginagawa nila sa mga babae. Karamihan sa kanila, mga 75%, ay mga lalaki, mga nasa tamang edad para lumaban. Pero may ilang babae rin doon. At hulaan mo kung ano ang nangyayari sa kanila? Si Wafa Atid ay pumasok sa North African enclave ng Espanya na Ceuta noong Hulyo 30 sa gitna ng malakihang pagtawid ng mga migrante. Tulad ng maraming iba pang babaeng migrante na sumama sa dagsa ng mga tumawid sa hangganan, si Atid ay natutulog na ngayon sa kalye. Inilarawan niya ang sitwasyon bilang talagang delikado. Maraming lalaki na sinusubukan kang hulihin para ilayo ka sa ibang tao. Siguro para sa mga masamang bagay, para sa sex. Alam mo na, Sino ang kaya. mag-aakala? Sinusubukan nilang atakihin ang mga babae, alam mo, tuwing gabi, palagi. Alam mo, minsan kahit ikaw lang, kapag pupunta ka sa banyo, sinusundan ka nila. Ayon sa pinakamalaking unyon ng pulisya sa Espanya, ang SUP, hindi bababa sa 15 kaso ng sexual na pag-atake ang naiulat mula Hulyo 30 at karamihan sa mga biktima ay menor de edad. Sa isang pahayag, sinabi nila na karamihan sa mga di umano ipag-atake ay nangyari sa mga lugar ng dalampasigan at kagubatan kung saan nagtipon ang mga migrante. Si Atida ginugugol ang kanyang mga gabi sa labas ng isang sentro ng pagtanggap ng mga migrante malapit sa urbanong dalampasigan ng El Trampolin. Siya at ang iba pang mga babae ay nagtayo ng pansamantalang kampo hanggat maaari nilang mailapit. Yun na yun. Yun lang talaga ang mga babae dito kung tutuusin. Kaunti lang ang mga babae at sa tingin ko sinabi nila na 15. Malamang sila na ang bumubuo sa lahat ng mga babae at bata dito. Ibig kong sabihin, maari mga 30 siguro dahil may mga mas matatandang babae rin na hindi na nila pinansin. Pero ganyan ang ginagawa nila sa sarili nilang mga babae. Ano kaya ang gagawin nila sa mga babaeng baog? Sa mga babaeng hindi nila kauri? O sa mga babaeng hindi man lang nila itinuturing na tao? Nakakita ang mga pulis ng isang May video rin ako tungkol dyan. ang pasukan ng sentro para sa kaligtasan. Nang magising ang lahat, natulog ako. Hindi ako makatulog sa gabi dahil hindi mo alam kung ano ang mangyayari. Ngayon, hindi ako dinadatnan ng buwanang dalaw dahil sa stress. Ayon sa mga autoridad, nasa 5 hanggang 8,000 tao pa ang nananatili sa nasabing lugar. Ano bang problema dito? Ang sama naman. Hindi na nakapagtataka kung bakit walang gumagamit ng mainstream media na to. Tingnan mo, gaano kasama to. Sa kalagitnaan ng video, ginawa lang nila to. Kilala ni ng una na nagbabago. Putang ina mo. Sige na, tinan mo to. Wala na ba kayong mas matinong paraan para kumita ng pera, Reuters? Ayos lang. Patas na Ayan, tinanggap oh, at ayan inamin na. niya ang kakulangan niya sa relihiyon. Tumanggi ang Interior Ministry ng Spain na magkomento at hindi rin agad tumugon ang pambansang pulisya o civil guard. Sabi ni Atid, tumakas siya mula sa hilagang lungsod ng Tazat sa Morocco dahil hindi tinatanggap ng kanyang pamilya ang kakulangan niya sa paniniwala sa relihiyon. Kami ay Kaya pala talagang dating mga Muslim siya. Muslim. Malamang dating Muslim siya. Kaya pala nandito siya. Sana matulungan ko siya. Maniwala ka sa Islam. Nagsusuot sila ng hijab at niqab. Ganito. At siya madali siyang puntiryahin dahil ito ang mga lalaki nila. Makikita nila na ikaw ay isang hindi naniniwala. Isa kang tumalikod sa pananampalataya. Karapat dapat ka dyan. Ito ba ang gusto mo? Ganito mag-isip ang otak nila. Oo, umalis ka sa Islam dahil gusto mo magkaroon ng malayang pakikipagtalik. Hayaan mong bigyan kita ng malayang pakikipagtalik. Hindi ako nag-eeksaherate. Hindi ako nagpapatawa. Ito mismo ang sinasabi nila sa bawat ateista, bawat dating Muslim, lalo na sa mga babae. Sinasabi nila, gusto mo lang tumikim ng iba-iba, kaya mo ginagawa yan. Hindi ako naniniwala dyan. At sa kabila ng kanyang kasalukuyang kalagayan, sinabi ni Atid na ayaw na niyang bumalik. Oh, mas gusto ko pang maging migranteng palaboy dito kaysa manatili sa Morocco na may mentalidad ng Muslim. Pakiusap, tingnan mo, ito ang ipinakita nila sa amin. Oo, ipakita mo sa amin ang mga migranteng lalaking dumating dito na may balak sakupin ng Spain. Agawin ng Spain. Sure, Rosa, anong problema? Ipakita mo sa amin ang mga lalaking yon. Kita mo, ito ang mga taong dapat suportahan. Sigurado akong lahat ng mga rasista, mga mapanghusgang, sukdulang makakana na nanonood sa akin ay magsasabi, oo, alam mo, wala akong problema sa babaeng ito. Magpapasalamat siya na nasa Spain o sa Europe o sa isang malayang lipunan.
Pero hindi magtatagal dahil ito ang dahilan. At siguradong tutol siya sa lahat ng mga taong pumapasok mula sa mga bansang Muslim dahil may isip niya, teka lang, tumakas ako sa inyo mga mukhong. Tapos ngayon, nandito na rin kayo. Ito mismo ang dahilan kung bakit may mga taong katulad ko at ayaw naming maging isang Islamic na bulok na lugar ang Kanluran. Dahil dapat nating igalang ang bawat tao kung paano niya gustong mamuhay. Hindi mo dapat sabihin sa akin kung ano ang dapat kong paniwalaan. Iniisip ng mga taong ito na mawawala ang libu-libong taon ng ebolusyong kultural sa simpleng pakiusap lang. Pare-pareho lang tayo. Wala namang dahilan. Pwede bang huwag mong tingnan ang huwag mong hawakan ng babaeng yan pakiusap? Sige, alam mo ba, siya ay isang buhay at humihingang tao tulad mo. Sige, umupo ka sa tabi niya. Huwag kang gagawa ng anumang iligal. Huwag mo siyang hawakan. Ayan lang mga kaibigan, ayos lang yan. Hindi, huwag mong gawin yan. Pakiusap, huwag mong hawakan. Sabi ko na nga sa'yo, huwag, boom! Saksak, saksak, patay. Tama ba? Hindi ganun yung gumagana. Kahit mga taga-kanluran, mga 200 taon lang ang nakalipas, sobrang patriarkal ng mga lalaki sa kanluran. Alam mo, kung may lalaking galing, ika-11 na siglo, kung pumunta siya ngayon, tulad ng isang lalaki mula sa London noong ika-11 na siglo. Kung pumunta siya ngayon, mas sibilisado pa rin siya kaysa sa mga taong ito. Pero sasabihin natin, uy pare bro, hindi. Hindi na ganoon ang pag-iisip natin na yon. Sige, kailangan mong pagdaanan ng prosesong evolusyonaryo ng lipunan. Doon mo lang unti-unting nahuhubog ang ugali ng mga tao. At nangyayari rin yan sa loob ng maraming henerasyon. Hindi yan nangyayari ng biglaan. Oo, nangyayari na ito ngayon. Halimbawa, tulad namin, lumaki ako noong panahon na sobrang homophobic ang mga tao. Sige, ako. Noong dekada 90 at mga unang taon ng 2000, dumaan kami sa isang pagbabago ng lipunan at henerasyon. At naisip namin, alam mo, ayos lang. Pero may mga tao na maaaring magsabi na ikaw ay parang dinosaur dahil hindi ka naniniwala sa trans ideology. Ako, personal, binibigyan ko sila ng karapatang pantao. Tinatanggap ko sila bilang mga tao at anuman ang gusto nilang gawin sa kanilang katawan, basta sila ay nasa tamang edad at maayos ang pag-iisip. Sige, wala akong pakialam. Hindi kita didiskriminahin. Hindi kita hahamakin o mamaliitin. Pero hanggang doon ako. Pero sasabihin nila, gusto rin namin makipaglaro sa mga babae. Kaya sabi ko, hindi, pasensya na, doon ang limit ko. Kaya maaring sabihin nila, uy, dinosaur ka na. Siguro kailangan ko na maglaho. Ang mga taong katulad ko ay kailangang maglaho na. At siguro ang henerasyon ng mga anak ko at ng mga susunod pa ay mas katanggap-tanggap sa kanila. Sige, kaya ang punto, hindi ko alam. Hindi ko iniisip na gagawin ng mga anak ko yon. Hindi, sa tingin ko, may hangganan talaga. Sige, hindi mo pwedeng basta-basta magbago lang para lang masabing nagbabago. Tinatawag nila itong progresibo. Alam mo, palagi tayong umunlad. Ano bang pag-unlad? Saan ka dadali ng pag-unlad na yan? Kaya, kalokohan lang yan. Pero ang punto ko, nagbabago ang mga pananaw sa paglipas ng mga henerasyon kapag dumadaan ang mga kultura sa mga evolusyonaryong pressure sa pagdaan ng panahon. Pero iniisip ng mga kaliwang baliw na pwede mong papasukin ang isang lalaki mula sa Afghanistan o Sierra Leone o Eritrea o Morocco. Hayaan silang tumira kasama ang magagandang batang babaeng taga-kanlurang Europa at sabihing, oy, huwag mo silang hawakan.